Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maigsing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan itong beleaguered na, in deep trouble ang pamilya Diskaya. Ito pong mag-asawang Diskaya na sila po ang number one na nasasangkot dito sa floodgate na ito. Yung flood control projects na hindi natapos, mga ghost projects at mga manananggal project. Ayan. Ang dami po tawag, Kasi po, doon po sa huling Senate hearing, sila po ay nagpasabog na, Ayon sa kanilang sinumpaang mga statement na nagbanggit na po sila ng mga pangalan ng mga sangkot na mga representante, mga government employees tungkol sa kanilang kalokohan dyan sa flood control projects ng DPWH. Bilyong-bilyong piso po ang nawala, almost trillion na yan. At sino ang mga nakinabang ayon po sa kanila base sa kanilang sinumpaang salaysay. However mga kababayan, nagkaroon po ng inconsistency yan, Nandyan po si Mayor Vico Soto, meron po siyang sinabi dyan, at ganun din po si Senator Kiko Pangilinan. Ang masama nito mga kababayan, dahil sa kanilang pag-expose na kanilang nalalaman, umalma po yung mga karamihang mga nabanggit na pangalan, lalong-lalo na yung mga representante. Mukhang sila po ay kakasuhan ng mga representante na ito. At marami na po ang nagbigay ng kanilang mga pahayag, Mababasa pa natin ilan sa mga iyan ang itinatanggi ang akusasyon ng mga Diskaya sa kanila. Ano ba ang agenda nitong Diskaya? Bakit sinabi niya yung mga yan na parang incomplete naman ang listahan nila? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong mumunting pahayag ni Senator Kiko Pangilinan tungkol po dyan sa expose na itong mag-asawang Diskaya. Dito po sa kanyang official FB page na Kiko Pangilinan, ito po sabi, 2016 pa sila sa flood control projects pero mula lang 2022 ang mga pinangalanan. Hindi maaaring edited o photoshop ang inyong sworn statement. Hindi pwede ang cover up. Dapat ay whole truth. Hindi pwede sa witness protection ang cover up. Correct po. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ayon po dito sa sinulat ni Kiko Pangilinan tungkol dyan po sa nilabas ng Diskaya. Yan po ay nakasulat mismo sa Kiko Pangilinan official FB page. Kasi may checkmark po. Talagang si Senator Kiko ito. Binabatikos niya po ang Diskaya. Sabi nyo kasi, di ba totoo naman po, sabi ng Diskaya dun sa second hearing nila nung last week na 2016 pa sila nakapasok sa DPWH. 2012 sila naging kontraktor o panahon ni Panot, pero nakapasok lang sila sa gobyerno sa malakihang proyekto sa DPWH nung 2016. Kaninong time yan? Kay Digong. O ano ang sabi ng PCIJ expose? Yung Philippine yung investigative journalist, yung PCIJ, na number one contractor ni Digong ang Diskaya, yung St. Timothy Construction o St. Gerard Construction. Bilyon pong nakuhang kontrata yan nung panahon ni Digong. Ngayon, bakit kayo nagsabi dito yung karamihang mga pangalan na binigay ninyo, na binanggit ninyo, na di umano binigyan nyo ng 25%, ng mga suhol? 2022. Kaya nga sabi ni Kiko Pangilinan, duda siya, hindi pwedeng edited o photoshop. Hindi pwedeng half truth. Kailangan whole truth. Paano kayo magiging state witness? Paano kayo proprotektahan ng gobyerno kung kayo ay nagsisinungaling? Kaya sinabi niya tuloy, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Totoo po yan. Nagsisinungaling po itong Diskaya. Biruin nyo sa 18 na binigay ninyong pangalan, nandito pa po yan sa ating ayan nandyan si Pasig Representative Romulo, si Quezon City Representative
Arjo Atayde, yung asawa ni Maine Mendoza. Alam nyo naman si Maine. Dabarkads po yan. At si Marikina Marcy Chodoro, na ngayon lang nakapasok ng congresswoman at mayor siya nung time na 2022. Ang dami po dito. Yung isa nga dito, naulit. Kayo ba, ang tanong natin sa Diskaya, personal nyo bang inabot ang mga suhol sa mga nabanggit nyong mga government officials and employees? Kasi po, nung nakita ko po yung ibang video, nung nagsasalita yung lalaking Diskaya, si Curly, sinasabi niya, sa inuman po umattend ka sa isang party, nalasing ang ilang mga nandoon. May nagsabing congressman sa'yo, right hand man ng congressman, yung kanyang general. Kailangan, may bigay tayo kay Martin, Kailangan may maibigay tayo kay Arjo Atayde. Kayo ba mismo ang nag-abot ng pera doon sa mga taong inakusahan ninyo? Tulad ni Arjo Atayde, mismong kayo bang nag-abot? Kay Roman Romulo ng Pasig, kayo bang nag-abot? Personal ba na kayo ay nakasalumuhan nyo sila at inabot ninyo closed door? Ito na, Mr. Atayde. Example lang, Kasi itong mga to, karamihan dito umaalma. Malalaman natin mamaya kung sino sila. Yan ang mali ninyo. Bakit kayo nagsalita ng nasaan yung proof o ebidensya na kayo mismo ang nag-abot? Kung kayo mismo ang nag-abot, safe kayo. Ang problema, marami pong umaangal Kaya tama si Kiko Pangilinan, hindi pwede ang half truth, kailangan whole truth. Hindi pwede ang edited. Baka naman na-coach kayo. Baka pinagbantaan na kayo kung sino man yan. Ito ang ilalaglag mo, wag mo akong ilalaglag yan. Biruin mo, sino dito ang mga Duterte na mga kakampi? Mukhang wala naman po akong nababasa. Nasaan yung 2016 to 2022 nung panahon ni Digong? Parang panahon lang to ni Pangulong Marcos. Gusto nyo pang idikdik ang Pangulong Marcos? Siya nga ang naglabas niyan. Diba? Ibig sabihin may pinagtatakpang kayo. Half truth. Kaya tama po si Kiko Pangilinan. Ngayon, punta naman tayo dito sa mga mambabatas na nabanggit nila na ngayon po ay mga nagsipag-alma. Dito po sa balita ng Inquirer. More House members deny Diskaya's kickback claim. So ayan po eto po. Unahin natin si 5th District Quezon City Representative Patrick Michael Vargas said that the testimonies made by contractor couple during the Senate Blue Ribbon Committee hearing are not true, adding that Diskaya owned or related firms have no projects in his district. Paano ka nasabit doon, Mr. Vargas? So nagkamali lang? O baka may nagsabi kay Diskaya na, pre, alam mo na, para naman kay Representative Vargas. Baka nagkunwari lang, naniwala naman kayo. Kayong mag-asawa, patunayan nyo itong claim ni Vargas. Wala kayong proyekto doon at hindi nyo siya nakausap, hindi nyo siya inabutan personally ng sinasabi nyong porsentuhan. Diba? Sabi pa ni Vargas, hindi niya alam kung ano ang motibo sa pagdadawit ng pangalan niya. 100% not true. Ano kaya ang motibo nila? Walang project ang mga Diskaya sa distrito natin kailanman. Ano ang gagawin ni Vargas? I will file a case against them for this blatant lie. My track record speaks for itself. Ayan, si Vargas yan ng 5th District. Eto pa, si Pasig Representative Roman Romulo nabanggit. He denied the accusation. Even during my first term as lawmaker, I did not interfere in the bidding process within our DPWH. That's clear. In fact, I did not know who won bids. I am even shocked to know who won in the bidding. Tingnan ninyo. Yan ang malaki. Dapat talaga kayo mga Diskaya, may solid proof kayo na itong mga nabanggit ninyo ay personally na involved sa inyo. Personally inabutan nyo ng mga suhol. What she said is not true. I have been asked if I will file a case, but out of my irritation over her actions that she can just mention names, I am mulling. Pinag-iisipan daw po ni Representative Roman Romulo whether or not I should file, as I don't want to dignify this person's action. Gawin mo.
Kung talagang hindi totoo ito, turuan mo siya ng leksyon. Idemanda mo. Oo. Mag-class action lawsuit kayo ng mga representante. O ito po, si Representative Arjo Atayde, asawa ni Miss Maine Mendoza. Pinabulaanan na po yan. Pati yung si Miss Mendoza, naglabas na po ng statement. She stood by her husband. Tama naman, as a good and loving wife. No? Ako po, dabarkads po tayo. Ito, First District ng Quezon City, si Representative Atayde, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I will never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread this falsehood. O yan tatlo na. Vargas, 5th District QC. Atayde, 1st District QC. Roman Romulo, Lone District of Pasig. Eto pa, pati si Romblon, Representative Madrona. Si Alejandro Jesus Madrona. Ayan, minention po. Ano sabi niya? Malamang, magdidemanda rin ito. According to Madrona, what he knows is that the Diskaya companies bid in Romblon. But he has no hand in how the bidding is awarded on how contractors are paid. Si Mayor Robles ng San Jose del Monte. Former mayor ito. Pinabubulaanan din. Si Occidental Mindoro Representative Tariela. Pinabubulaanan din. Pati si Speaker naglabas na po. Pati si Speaker naglabas na rin po ng kanyang statement. Robes ba o Robles? Teka, Bulacan Mayor Robes. Robes pala, sorry hindi Robles. Mayor Robes, kasi meron din siya sa TNT. Huwag na natin basahin yan. Baka magdidemanda din ito. Ang dami mga kababayan. Sino pa dito? Ay nako, yari itong mga Diskaya na ito. Ito pa. Yung sa 3rd District ng Caloocan City, statement niya, mariin nating tinatanggi ang alegasyon na ito ay na tayo po ay tumanggap na namang halaga ng pera mula sa mag-asawang Diskaya. Walang ghost project sa distritong aking nasasakupan, sabi po ni Representative Dean Asistio. Mukhang nasasabit din siya. Nako, Diskaya, ano na tong pinaggagawa nyo? Paano nyo to inayos? Ano ang bookkeeping ninyo o spreadsheet ninyo? Anong record ninyo? Sino ang kumausap sa inyo? Binanggit ang mga pangalan nito. Ang masama, baka itong mga to hindi mismong tumanggap ng pera sa inyo. Ayan ang masakit dyan. Paano nyo yan patutunayan? Hindi pwedeng kasi. May nakausap kami. Ang sabi niya, ibibigay daw wala na. Kung niloko kayo, in-scam kayo. Binanggit lang yung mga pangalan nito. Di kawawa naman tong mga representante, mga former officials ng gobyerno. Nadamay sila. Panagutan nyo yan. Hindi pwedeng kayo ang lulusot. Hindi pwedeng maging state witness. Mga sinungaling. Ulitin ko lang, sabi nga ni Kiko Pangilinan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Hindi kayo pwedeng maging state witness. Nagpapagamit din kayo. Sino ang gumagamit sa inyo? Ayan. Yung mga abogado ng Diskaya, galing-galingan nyo naman kasi mag-advise sa mga yan. Nilulubog nyo lalo sa kumunoy ang yung inyong kliyente. Naku, Diyos mio. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.